Itong kapayas, malapit na itong matumba. May mga bunga nga sa taas. Pero, atin itong isalbar. Tulad ng relationship ba? Pwede isalbar. Salbar mo. Trabaho. Salbar mo. Marriage mo. Or pira mo. Negosyo mo. Or anumang mga bagay dito sa mundo. Impossible, save it. Huwag mong i-let go pag hindi mo tinatry or sinubukan to have it again, to restore it again, and to redeem it again. Kasi ang Panginoon, hindi ka naman basta-basta niyang i-let go. Anyway, Sirach 15:14-15, may freedom of choice ka. Pag ayaw mo, God will make a way to save you. Pero at the end, He respects your freedom of choice. Pag ayaw mo sa Kanya, wala siyang magawa. That's what Agustino of Hippo said, isang santo. God has nothing to do with you if you will not cooperate with your prosperity and success and even salvation. So ako, by principle, as a farmer, gusto ko subukan ang mga bagay bago ko ito i-let go totally. Tulad nito. So what shall we do here? Because napatunayan na natin na itong papaya ay pwede itong tutubo ulit. Yan ang kagandahan. Kung ang niyog na bata pa, pag binakukang yon, masave yung ubod, tutubo ulit, totoo yun. At maraming mga tanim na pwedeng tutubo ulit. Yung avocado, mango. Ito ngang mango, alam nyo, hindi naman ito talaga original na napuno. Dahil tinumba ito ng bagyong udit, ito'y umusbong ulit at ito tatlo na. Bakit hindi natin tatlo? Kasi one day, I dream to build a tree house at the middle of this triangular na mango. Tingnan nyo. So what shall we do here? Putuli ito dito at haya ating tutubo ulit kasi daan ito patungo doon sa ating mga tanim. So ganito lang kasimple. Putulin. At saka hayaan itong tutubo ulit. Kasi ito'y malapit nang bumigay. Tulad mo, minsan malapit nang bumigay. Allergy kasi ako sa sa damo at sa mga insekto. Kaya makati. Pero I have no choice because I want to teach. Gusto ko magturo. Maraming nagbaba sa akin. Kasi sabi nila, contents lang daw ang ginagawa ko. Totoo, I made this contents for you. Yan ang isa sa mga katotohanan. Kaya nga, sana naman ma-appreciate ninyo that I sacrifice in doing these things in order I can impart knowledge. Kasi, iba-ibang estilo ng pagtuturo. Ako, nagdidemo ako with examples tulad nito. So, ano mangyari ng papayang ito? One day, ito'y tutubo ulit. Dito, sisibol yung mga sanga niya. At yung sanga niya, mamunga ulit. Kaya itong tanim na walang kamatayan, parang pusa nga, maraming buhay, papaya gusto to eh. Matagal patayin. Kahit dito sa pinakapuok, pinakababa na, tutubo at tutubo ulit itong papaya. Kaya maganda talagang papaya because it is so what they called longevity. If you talk about the lifespan, there is longevity, meaning mataas yung kanyang lifespan. I pray that you will become like the papaya. Matagal kang papatayin, matagal kang mamatay. Bakit? Kasi gusto pang Panginoon buhayin ka ulit dito sa lupa. In fact, Deuteronomy 20, may isang king na umabot na sa kanyang termino for his departure from this life to eternity. God added him 15 years. So pwedeng tao dugtungan ng Panginoon kung gusto niya. How? If God says that you are so productive, it goes this way, itong papaya. Ang hirap patayin. Kaya tinuturo ko sa inyo, pag may papaya kayo, i-save nyo. Ganyan lang. So paano na to? Kunin natin ang bunga nito. Kasi itong katawan ng papaya, automatic this will become
fertilizer sa ating ginagawang mulching. O, nahulog na. Ang daming bunga, oh. Wow. So, ito. Daming bunga. Okay. Takot ang bisayang manok dito. Doon sa baba. So, ito'y gawin itong pataba dito sa puno ng mangga. Ito. Yan. Itong dahon, pwede rin itong gamot. Lalo na pag low blood ka, yung mataas yung white blood cells mo, inumin mo para babalik ka sa normal. Ito kakao, pinupruningan natin. So dito muna itong papaya sa puno ng minggo. Kasi walang tapon dito. Ganyan lang, huwag yung hayaan yung mga damo or katawan ng isang tanim na kalat, lagay mo sa puno. Para ito'y mabulok, automatic, it will become fertilizers. So itong bunga. So looking forward that this papaya will grow again and again. I pray that business mo, buhay mo, pira mo, sisibol, tutubo tulad ng papaya. Okay? God bless.